Ininspeksyon ng Japan International Cooperation Agency ang konstruksyon ng inaabangang Metro Manila Subway. Ang naturang proyekto ang inaasang magiging isa sa mga susi para matugunan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Sa tuwing rush hour, ganito ang sitwasyon ng mga kalsada sa Metro Manila. Mabigat na daloy ang bumubungad sa mga papasok at pauwi ng trabaho. Ang oras na nakalaan pa sana sa pahinga, mababawasan pa. Solusyon dito ng pamahalaan ang subway o linya ng tren sa ilalim ng lupa. Sa mga bansa sa Southeast Asia, may subway na sa Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam at Indonesia. Gustong makipagsabayan ng Pilipinas. Kasama ang PTV News at ang JICA o Japan International Cooperation Agency. Nagtungo kami sa tinatayong Metro Manila Subway. Pinuntahan namin ang Camp Aguinaldo Station sa Quezon City. Mula sa ground, bumaba kami ng 30 meters deep the ground. Pagdating sa ibaba, nasaksihan namin ang sitwasyon sa subway. Ganito na yung kasalukuyang sitwasyon dito sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Inaasahan na 3,000 metro ang haba na magiging tunnel na ito, pero sa ngayon, nasa halos 300 meters na ito. Sa pamamagitan ng improvised train, pinasok namin ang loob ng train tunnel. Kapansin-pansin ang pulidong pagkakagawa para masiguro na matibay at di mapapasok ng tubig. Nilakad rin namin ang ilang bahagi ng tunnel at sa dulo nito, nakita namin kung paano ang ginagawa nilang pagbuo sa subway. Ang Metro Manila Subway may habang 33 kilometro. Babagtasin ito mula Valenzuela City hanggang Parañaque City. Magkakaroon din ito ng extension patungo sa NAIA Terminal 3 at may 17 istasyon ito. Kakayanin ng tibay nito ang magnitude 8 na lindol. Mahigit sa 500,000 pasahero ang kaya nitong serbisyohan araw-araw. Isinagawa ang groundbreaking ceremony nito noong 2019 at inaasang matatapos sa 2029. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.